Okay, kabayan, balik po tayo muli sa ating palatuntunang ating alamin. Ano po? At kagaya ng dati, ito po ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo. Nagpupugay po, bumabati sa lahat po ng ating mga kababayan. Sana nasa maganda kayong kalagayan. Ano po? Pati na po ang inyong kalusugan, kabayan. At ito po ang ating kalaban invisible po, kabayan ko. Kalaban po ng buong mundo, hindi lamang po ng Pilipinas. Well, dito po sa ating bansa, kabayan, dito po sa Pilipinas, may okay na balita at mayroon ding hindi kagandahan, kabayan. Halimbawa, take the case of Metro Manila, kabayan. Sa NCR, kabayan ko, medyo mababa ang reproduction daw po ng COVID ayon sa mga dalubhasa, kabayan. At maliban sa pagkakaroon ng mga bagong kaso sa ilang parte, tulad po ng Parañaque, Malabon at iba pa. Medyo walang ingat kasi po ang iba, kabayan. Dito po sa Parañaque, marami ang nakikita po nating naglalakad, kabayan, parut-parito, kabayan, na walang mask at shield kahit na po maraming tao. At yan po ay hindi maganda, kabayan. Isang paraan para kumalat po ang nasabing sakit kung sakasakaling meron po kayong makakaugnay ng mga taong may dala po ng nasabing virus. At may walang ingat kasi ang mga ilang kababayan po natin, kabayan ko kinakailangan talagang ingat po tayo. At yung pong ating mga kaibigan na sinasabi po nating walang mask at walang shield, kabayan, dapat mag-ingat din po kayo. Kahit na po nga yung iba na kagaya ko, may bakuna, nag-iingat pa rin, kabayan. Sabi nga ng mga doktor na kailangan pa rin ang shield, kabayan. Kasi may mga opisyal ng gobyerno kamakailan na nagre-request po, kabayan ko, na alisin na ito sapagkat ang shield daw po ay dagdag gastos. Pero alam po ninyo, between gastos sa pagbili niyan at ang ating pong kalusugan, siyempre, bigyan po natin ng atensyon ang ating kalusugan, kabayan. Namang shield, kabayan, hindi po natin maitatapon kaagad-agad, kabayan ko. Sapagkat nalilinis po yan, nahuhugasan po natin at pagkatapos itabi po ninyo. Kung sakasakaling matanggal po yung pinaka na pinilalagay po natin sa ating mga tainga, kabayan, pwede po natin lagyan ng tape at ingatan po natin na hindi po masira, kabayan. At sinabi po ng mga dalubhasa po nating mga doktor, kabayan, panlaban po ang shield, panlaban po ang mask, lalo na kung meron po kayong bakuna. Tatlo po ang panlaban natin. Ang mask shield, ang face shield, ang mask, face mask, at saka ang bakuna po. Kinakailangan meron na kayong bakuna, kabayan. Ako nga po, kabayan, laging may suot ng mask at shield kapag lumalabas ng bahay at nakikita po nila na iyan po ay ginagawa ko, may tao man o wala, kabayan, sapagkat gusto kong maging sigurado, bakunado na po, pero gusto kong masiguro na hindi po makakakuha ng nasabing virus, kabayan. Alam po ninyo, kahit na po na meron kayong doble ng dose ng bakuna, kabayan, kinakailangan ingat pa rin sapagkat pwede pa rin po kayong puntahan pero hindi magiging malala, sabi nga po ng mga dalubhasa. Takot tayo, kabayan, sa nasabing kalaban na hindi po natin nakikita. At yan po ay ating pong maipapayo sa ating mga kababayan na hindi po kaingat at binabaliwan na nagiging kampante, overconfident po sila, lalo na kapag may bakuna. Alam po ninyo, may mga balita nga po na tinanggap, na ibabalita po ito, na may mga kababayan po tayong naka-first dose pagkatapos ay hindi po nakakapunta pa sa second dose. Sabi naman ng ating mga dalubhasa sa gobyerno na 9% lamang, hindi naman 1 milyon, kabayan. At sinasabing siguro may mga dahilan kung bakit hindi pa sila nakababalik. Pero pwede kayong magbalik at magpalagay at magpakuha po ng second dose ko, kabayan. Okay? Nako, yan po ay mga paalala po natin sa ating palatuntunang ating alamin. Na sumasa inyo sa Facebook Live, tuwing araw po ng Lunes. At subscribe po kayo sa YouTube, kabayan. Mapapanood po ninyo ang ating programa. Okay, mabago naman po tayo ng mga balita. Alam po ninyo, kabayan, sa larangan po ng panlakahan, ayon sa ulat, medyo lumaki ang produksyon ng Pilipinas sa mais, corn, kabayan. Nagamit po natin sa ating hapagkainan, pagkain po ng tao at pakain po sa mga hayop at isda. Inihahalo po yan sa mga feeds, kabayan, upang maging maganda ang paglaki po ng ating mga alagain na kagaya po ng iba't ibang uri ng hayop at isda, kabayan.
As of 2020, umakyat ng 8,200 metric tons ang production po natin. Maliit pa rin, kabayan, maliit pa rin. Pero yan po ay magandang dagdag na po sapagkat nung 2013, 2,000 plus lamang po, 1,000 ang ating pong produksyon. Pero ito po ay pwede pang palakihin sapagkat marami po tayong mga teknolohiya na ginagamit na rin po natin dito sapagkat maraming mga nakukuha ang ating mga magsasaka, technology transfer, seed varieties, fertilizer, iba't ibang mga inputs at machinery use, kabayan. Yan po ay mga makabago na rin at kinakailangan natin ng mga lugar na dapat po natin pagtamnan ng nasabing butil, kabayan. Importante kasi ang corn, kabayan sapagkat malaki po ang ating produksyon sa pag-aalaga po ng hayop. At gamit din po ng ating mga kababayan sa hapagkainan ng mais. Sa Kabisayan at Mindanao, mais po ang kanilang staple. Sa Luzon, bigas. Pero yan po ay natututunan natin pinaghahalo-halo na rin, kabayan. Dapat bigyang halaga ito at pansin ng ating mga dalubhasa sa gobyerno tulad po ng bigas sapagkat number 1 po yan sa ating mga kailangan. Kailangan ng mga Pilipino sa hapagkainan ang bigas at mais. Sabi nga, mawala na ang ibang bagay, ang ilang gamit, kabayan, wag lang ang pagkain at tubig na kailangan para mabuhay ang isang tao. Ayon naman sa huling ulat, kabayan, nabawasan na naman ang palay ang bansa dahil sa bagyong nagdaan. Hindi lamang po palay, kung hindi mga pananim na gulay, mais, kabayan ko. Ang produksyon po natin ay bumagsak na naman na nagkakahalaga ng katumbas po nito ng 83 million pesos lahat, kabayan. Sabi po ng ating mga dalubhasa at marami pang bagyong darating sa ating bansa sapagkat yung Dante, kabayan, ay halos panguna pa lang po natin. Letter D pa lang yan. At hanggang letter Z, kabayan, ang ating pong mga bagyo. Kaya yan po ay ating pong sinasama sa ating pong mga pagbabalita sa ating palatuntunan, ating alamin, kabayan. Yung pong ating mga datos na ibinigay sa ating pong sa ating pong palatuntunan tungkol po sa COVID, kabayan. Yan po ay makukuha po ninyo, kabayan, ang mga datos na yan sa posting po ni Dr. Miguel Jeronimo, kabayan, sa Facebook. At yan po ay narariyan lahat ang mga datos tungkol po sa mga bagay na ating pong nababanggit. Nga pala, hindi natin nabanggit kagad, pero dalawa lamang, pero sa susunod ilalagay po natin. Ang COVID status po as June 5, kabayan, 5,828,735 vaccine doses inoculated nationwide. Ang 1,484,821 fully vaccinated, kabayan. Yan, binalikan po natin sapagkat baka yan makalimutan po natin. Yan po ay ating pong naipapaalala sa ating pong mga kababayan. Kaya laban po sa virus, magpa-register na po kayo, kabayan, kung hindi pa kayo nakapagre-register at huwag na po kayong mamili ng inyo pong kukuning bakuna, kabayan, sapagkat mahusay pong lahat yan. At yan po ay mga bagay na ating pong naipapaalala sa ating mga kababayan sapagkat yung iba natatakot, yung iba namimili, lahat po ng mga bakuna ay talagang inaprubahan po yan ng mga dalubhasa sa buong daigdig, kabayan. Okay, mapadako naman tayo uli sa ating pong mga ipinapaalala sa ating palatuntunang ating alamin, kabayan ko. At ito po yung tungkol po sa urban gardening na ating pong binabanggit. Na isasama po natin sa larangan ng pananakahan at pangisdaan sa ating palatuntunang ating alamin. Sapagkat sa mga panahong ito ng pandemya, sa mga panahon na wala po kayong ginagawa, lalo na po ang ating mga senior, kinakailangan po natin ang mga mapaglilibangan natin pero kapaki-pakinabang at very productive na mga proyekto. Nakagaya po ng urban gardening, urban fishery, and sabi nga agriculture and fishery project, kabayan ko, sa pag-aalaga po ng iba't ibang uri ng mga halaman, halamang prutas, halamang gulay, kabayan ko, at halaman, mga bagay na ating pong pakikinabangan na kagaya po ng herbal plants. At syempre, kasama na rin po dito ang pag-aalaga po ng iba't ibang uri ng hayop at isda na pwede pong gawin po ninyo sa inyong sariling bakuran, kabayan. Alam po ninyo,
sa mga bagay na ito ay atin pong naibabanggit ang pag-produce po ng mga organic fertilizer na atin pong ginagawa. Alam, di ba, nung isang araw na ipakita po natin yung bokashi, ni Mrs. Abby. At yan po ay sa pamamagitan po ng mga labi sa kusina na pinaghalo-halo at lalagyan po ninyo ng asukal, at lalagyan din po ninyo ng hahaluan po ninyo ng sabaw po ng pinaghugasan po ng bigas, pinaghugasan ng bigas. Yan po paghahalu-haluin po ninyo, kabayan. At yan pwede po ninyong gawin hanggang sa dumating po ang panahon na ito po ay maging parang suka na, kabayan ko. Pero sa isang paraan, ang isang paraan na pwede po ninyong gawin ay ang composting po, kabayan. Composting ng mga labi sa kusina, mga labi po sa ating mga halamanan, kagaya po ng mga dahon, mga prutas na labi, tadtarin po ninyong mabuti, ilagay po ninyo sa isang container na kagaya po ng ating may pakikita. Lagyan po ninyo ng malinis na lupa sa ilalim, mga 2 inches. Pagkatapos ilagay po ninyo yung mga labi ng kusina po ninyo at labi ng inyong halamanan, mga dahon, mga sangang sariwa, kabayan, na tinadtad. At pagkatapos, takpan yung uli, kabayan ko, ng lupa, about 2 inches again. Ilagay po ninyo uli ang mga labi kung sakaling meron pa kayong mga labing mailalagay. At pagkatapos, ilagay rin po ninyo, kabayan, kung may makukuha po kayong dumi ng hayop, nakagaya po ng sa baka o sa manok, kabayan ko, gawin po ninyo, ilagay po ninyo roon, sapagkat pwede po ninyong i-combine ito sa pamamagitan po ng ating mga nagawa na at ginagawa, kabayan, na para pong production po ng vermicast ng ating mga bulate. Kung may makukuha po kayong bulate at mahuhuli kayo sa inyong paligid, ilagay po ninyo roon at sila po ay tutulong sa inyo sa pagpoproduce ng vermicast, kabayan. At ito po ay magagawa po ninyo sa pamamagitan ng ginagawa po ninyong composting na nasubok na po natin na pwedeng gawing halimbawa sa ating pong mga tahanan, sa ating likod bahay, kabayan. Bueno, ipakita po natin itong panumandali. Ito pong ating ginawa at makakatulong ng malaki, kabayan ko, para po doon sa mga nagtatanong sa ating palatuntunang ating alamin. At yan po ay isang bagay na ating pong maipakikita dito po sa ating palatuntunan. Yan po, yan, kabayan ko, ay pinaghalo pong dumi ng hayop, na tuyo. Dapat tuyo, kabayan, tuyo. At pagkatapos, wala pong acidic material para kung maglalagay po kayo ng bulate, ay hindi po mamamatay at hindi lalayo. At lalagyan din po ninyo ng dumi ng hayop na tuyo, tinadtad ba pinong-pino, at lupang malinis, kabayan, nakagaya po ng ating mga naipakikita dito po sa ating palatuntunan, ating alamin. Composting, at the same time, pag-produce po ng vermicast, kabayan. Yan po ay kinakailangan basain po ninyo sa tuwi-tuwi para mapanatili po nating mamasa-masa. Huwag pong basang-basang todong-todo, kabayan, Kinakailangan mamasa-masa lang po para ito po ay maging pantay ang kanyang production rate na ating pong makukuha. Sa composting, umaabot po ng halos 2 buwan. Pero sa vermicasting, kabayan, mabilis pong kumilos ang mga bulate kapag lalo na marami po, kabayan po, ang half kilo, magiging 1 kilo po sa loob lamang ng kaunting panahon, kabayan. Okay, naipakikita po natin to sa ating palatuntunan, ating alamin. At sana po may natutunan po kayo sa ating programa sa araw na ito, kabayan. Ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, nag-aanyaya na magsama-sama po tayo sa ating palatuntunan, ating alamin, kabayan ko. At ito po ay tuwing araw po ng Lunes, Facebook Live, kabayan. May mga bisita po tayong naisasama at pagkatapos ay mga kaalamang atin pong naihahatid. Pagkatapos meron din po tayong nailalagay sa YouTube, kabayan, mga kaalamang kapaki-pakinabang sa larangan ng pananakahan at pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Kabayan, ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and God bless
sa buong sambayanang Pilipino.